Ako po si Anton, taga-Tagbilaran. Noong dekada 80 sa lalawigan ng Trinidad sa Bohol, may kilalang taong napakagaling manghilot. Gumagala-gala lamang siya sa lungsod ng Trinidad at walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Natuklasan ng taong ito na magaling sa larangan ng panghihilot nang minsang may batang isusugod sana sa ospital noon. Halos hindi na ito makahinga. Nalaglag sa hagdan. Naabutan na lamang na namumutla na. Noong isusugod na sa pagamutan ay biglang humarang ang taong ito na itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Ang edad ay nasa mahigit 20 pa lamang. Ayon sa kanya, hindi umano aabot sa ospital ang bata. Lumapit si Arnel sa batang ito, tapos ay kinapaka pa ang dibdib. Nagmungkahi itong pahigain ang batang iyon at may gagawin umano siya. Ang mga magulang daw nito ay hindi makapaniwala nung una gawa ng hindi nila kilala si Arnel. Tapos bigla na lamang sumulpot yon. Sinubukan pa umanong itulak noon si Arnel kasi nga tumitirik na yung mata ng bata. Pero nang may pisilin daw ito sa balikat ng paslit na yon, ganun na lamang ang pagkagulat ng mga magulang. Paano ba naman kasi? Dun palang nakahinga ang batang yon. Pero ayon kay Arnel, hindi pa gumagaling ang bata sa pamamagitan ng papyaw niyang haplos. Dapat umano siyang sundin kung gustong gumaling ng tuluyan yung bata. Kung kaya naman, nung hinayaan na si Arnel, hinilot ang paslit hanggang sa nawala ng pamumutla. Ayon kay Arnel, naipit umanong ugat sa balikat at dibdib nito, dahilan na nagkaroon ng depresyon sa loob ng katawan, na siyang dahilan kung bakit nahirapang huminga ang batang yon. Magaling na umano ito, pero kailangan pa ring uminom ng mga gamot para pangpawala ng maga. Matapos lang na matapos nun, umalis kagad si Arnel. Tinanong pa ng tatay ng bata kung anong pangalan niya. At ito na nga, ito na ang simula kung bakit siya nakilala sa lugar. Pero hanggang dun lang, dahil walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Para bang kabote na kung saan-saan na lamang sumusulpot yon. At dahil sa mabilisang pagsikat ni Arnel noon, marami ang humahanap sa kanya. Ayon kasi sa mga umuugong na balita, kung magaling manghilot, magaling din umano itong manggamot. Sa madaling salita ay bihasang albularyo. Minsan ay nasisipatan si Arnel sa isang tindahan. Kalmado na parang wala lang ito, habang tumutoma ng alak. Lasinggero ding umano ang taong ito. Ang mga residente na nakakakita sa kanya ay walang inaaksayang oras. Lumalapit ito at idinudulog ang hinaing, lalo na't bihira lamang nasisipatan tong taong ito. Halo-halong hinaing na yon. May nagpapahilot, mga matatanda, may magpapatawas, may magpapagamot, dahil umanong may karamdamang hindi pangkaraniwan, at iba pa, lalo na sa mga kinabibilangan na ng kababalaghan. Pinapaunlakan naman umano ito ni Arnel na siyang mas lalong nagpatunog sa kanyang pangalan. Lalo pat ang ilan sa may hinaing, napapagaling niya talaga. Pero mariing itinatanggi ni Arnel na isa siyang albularyo. Sadyang may alam lamang siya sa panghihilot at organic kong pamamaraan na siyang kultura na ng kanilang pamilya. Isang araw, itong dalagang nagngangalang Ellen ay hinahanap itong si Arnel. Taga-sentro lamang ng Trinidad itong si Ellen. Yung tatay niya kasi nakaratay na. May malubhang karamdaman at kahit anong balik sa doktor ay hindi mapagaling-galing nun. Samantalang ayon sa pagsusuri umano, karaniwang ubo lamang yon. Oo, may ubo ang tatay ni Ellen pero hindi naman ito malala. Sadyang may ibang karamdaman ito sa katawan na siyang alam nilang hindi ubo ang dahilan. Kung saan-saan na lamang napapadako itong si Ellen. Nakarating na umano sa bukiran ng Trinidad hanggang umabot na ng Bien,
Pero wala. Wala siyang natagpuang Arnel. Kung kaya pinili na lamang nito na ipatingin sa ibang albularyo ang padre de pamilya. Pero walang nangyari. Para bang pinagkakaperahan lamang umano sila nun. May yaka ba namang pinabalik-balik sila sa bahay ng albularyo? Pero walang nangyayari. Hanggang sa hilot lang sa katawan pero naroroon pa rin ang sakit nun. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umanong napadaan itong si Arnel sa tapat mismo ng bahay nila Ellen. Kung kaya naman hindi magkanda o gaga ang dalaga sa kakasangbit nito. Ang sabi pa nito, ilang araw niya nang hinahanap ang binatang si Arnel, pero doon lang pala banda sa bahay nila ito matatagpuan. Para bang sinadya ng pagkakataon. Ano bang problema mo? Tanong ni Arnel sa dalaga. Ang sabi naman ni Ellen ay may sakit daw ang kanyang ama at gusto nitong ipasuri kay Arnel nun. Gawa nang wala namang problema kay Arnel ito. Tumango ito kaagad na tinungo ang bahay nila Ellen. May kaya sa buhay itong sila Ellen. Malaki ang bahay na 2 palapag at may panagatan. Etong panagatan, payaw ito sarsat sa laot. Bali may malaking bangka ang pamilya nila Ellen at ang ikinabubuhay nito ay ang pananagat. Hindi yung pananagat na karaniwang lang. Bagkos ay malakihan ito. Bukod pa dyan ay may babuyan sila Ellen at ang nanay niya ay isang guro nun. Katunayan, itong si Ellen nga ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Bugtong na anak na babae lamang ito at syempre, hindi nagpapahuli ang angking kagandahan ng dilag. Naiilang nga dito si Arnel gawa ng talagang may itsura talaga yung dalagang ito. Nang makapasok ng bahay, bumungad kay Arnel ang tatay nito na nasa sala. Nakahiga sa katre at para bang mamamatay na. Hindi may pintang mukha ni Arnel sa simangot nun. Ang sabi nito ay may hindi magandang nangyayari sa tatay ng dilag. Nga pala, itago na lamang natin ang tatay ni Ellen sa pangalang Amando. Habang ang nanay naman ito, Hilda. Nagtanong si Arnel kung kailan ba umano nagkaroon ng karamdaman ng matanda. Ang sabi naman ni Ellen, 2 buwan na daw ang nakalipas. Basta ang simula daw noon ay laglat lamang tapos hindi na bumabangon sa mahigaan. Masama ba yung ugali ng tatay mo? Tanong ni Arnel, na siya namang labis na ipinagtaka ni Ellen. Sinabi niyang hindi gawa ng mabait umano ang kanyang ama. At katunayan ay mapagbigay pa ito. Ganun ba? May naiinggit siguro sa kanya. Ang ibig kong sabihin, may naiinggit siguro sa inyo. Kulam yan eh. Sa mata pa lang alam ko na yung karamdaman. Unti-unting pinapadautan yung tatay mo hanggang sa mamatayan. Parang kahoy. Unti-unting kinakain ng anay. Ang padautan o padaot, Sir Seth. Ito na yung tinatawag sa Bisaya na kulam. Aminado naman daw si Ellen noon na padaot talaga. Nais niya lang na pruweba noon. Ayon pa dito, padaot din ang sinabi ng ibang albularyo. Pero wala siyang tiwala dahil nga para lamang nanghuhula. Ano bang dapat gawin? Tanong ni Ellen. Ayon naman kay Arnel, siya na umanong bahala. Bukas na bukas sumano ay magaling na ang kanyang ama. Itong mga litanya ni Arnel ay nagulat si Ellen dahil napapaisip siya noong kung ano ang gagawin ng binata at bakit ganoon na lamang kadali magsabi na bukas ay magaling na ang kanyang ama. Pero hindi na siya nagsalita pa. Tumango lamang si Ellen noon at sinabing aasahan niya umano ang mga sinabi ni Arnel. Kinabukasan, ganun na lamang ang windang ni Ellen dahil nakita niya ang kanyang tatay na nakasandal sa may dingding. Sinusubuan pa ito ng lugaw ng kanyang ama. Animoy magaling na umano ang tatay ni Ellen noon dahil kumakain na ito at nakakaya ng bumangon mag-isa. Ito'y mula sa salaysay ng kanyang nanay noon. Dagdag pa nito, liliban ito sa trabaho para ipakonsulta sa doktor ulit. Huwag na po, Nay. Kung magaling na si tatay,
Ano pa bang titingnan ng doktor sa kanya? Tinulungan po tayo ni Arnel. Sabi niya sa akin may naiinggit daw at pinapadautan si tatay. Sabi ko naman sa inyo kinukulam eh. Hahanapin ko lang po si Arnel. Kailangan ko siyang pasalamatan. Kahit papaano may aabot ako sa kanya sa pagtulong niya. Umalis kagad si Ellen noon. Pero kung gaano siya nahirapan sa paghanap kay Arnel noon, ganun din siya nahirapan sa mga sandaling ito. Naiinis na si Ellen kasi nga galak na galak siya makitang binata pero wala talaga. Hanggang sa isang hapon, nakita niya itong nakapuslit sa isang tindahan. Umiinom ng alak. Mabilis na nilapitan ni Ellen na parabang galing sa ibang bansa itong si Arnel at tuwang-tuwa ang dilag ng masilayan niya ito. Hindi nga namalaya ni Ellen noon na niyayakap niya na pala si Arnel na siya namang labis na ikinagulat ng binata. Teka, sandali, sino ka ba? Ay, ikaw pala yan, Ellen. Magaling na ba yung tatay mo? Bungad ni Arnel na napaka-inosente na mukha. Unang tugon ay pasasalamat kagad. Tapos sinabi nga ni Ellen na gumaling na nga ang tatay niya. Inimbitahan si Arnel sa bahay nila. Yun din mga sandaling yon, gusto niyang pumunta si Arnel at nang mapasalamatan ito ng kanyang nanay. Aabutan din ng pera. Naku, wag na. Hindi ko kailangan ng pera. Ay, ang ibig kong sabihin, hindi ako nagpapabayad. Sos, ikaw lang ata yung albularyo na tumanggi sa pera. Tara na, sumama ka na sa akin. Sige na. Mungkahi ni Eleanor. Sabay hatak sa kamay ni Arnel. Tumanggi talaga ang binata. Kailangan niyang manong umuwi kaagad kasi hapon na at baka gabihin pa ito. Nagtanong naman si Ellen kung saan nakatira si Arnel. Pero hindi ito sinabi ng binata. Ngumiti lamang ito at nagpaalam ng umalis nun. Iniwan pa nito ang bote ng alak na may laman pa. Dahil doon, nagkaroon ng kuryosidad itong si Ellen na parabang nahamon siya sa pagkatao ni Arnel. Kilala kasi ito sa kanilang lugar, pero napaka-misteryoso. Ang ginawa ni Ellen, pinasundan niya sa pinsan niya si Arnel. Alamin umano kung saan ito nakatira dahil pupuntahan ng dalaga yon. Ang pinsan ni Ellen ay itago na lamang natin sa pangalang Itoy. Bata pa si Itoy at doon ito nananatili sa bahay nila Ellen. Gawa ng wala ng mga magulang. Maagang naulila ito sa buhay. Nagtanong pa yan si Itoy kung saan nagtungo si Arnel. Ang sabi naman ni Ellen, binabaybay lamang umano nito ang kalsada at maaabutan pa yun ni Itoy. Kung kaya naman nagtatatakbo itong si Itoy nun. Gabi na nang makauwi si Itoy at sinabing sobrang layo daw ng tirahan nila Arnel. Hindi niya na piniling sundan pa gawa ng gubat na daw umano yun. Nagtanong si Ellen kung nakita ba ni Itoy ang bahay. Hindi ate. Basta doon banda sa dulo ng palayan. Doon po siya dumaan tapos nawala eh. Natakot naman ako kaya hindi ko na lang sinundan. Ano ba kasi? Bakit pinasundan mo pat alam mo namang gabi na? May gusto ka ba sa kanya ate? Hibang ka ba Itoy? Gusto ko lang mapuntahan kasi nga pinagaling niya si tatay. Pero sa loob-loob ni Helen noon, nauhumaling talaga siya sa binata. Iba na ang pagkakaroon niya ng interest dito dahil may kasama na yung paghanga. Lalo na't dahil sa kakaibang pagkatao ni Arnel na siyang nakakamangha talaga. Bukod sa napakabait, mapagkumbaba, yun bang napaka-inosente at galante. Pero sa likod pala, may angking hindi pang karaniwang kakayanan. Alam ni Ellen kung saang lugar itong tinutukoy ni Itoy. Dulo ng palayan sa kanila malapit. At dito nga nakatirang kaibigan ng dalaga na itago na lamang din natin sa pangalang Maymay. Sumunod na araw, pinuntahan ni Ellen ang lugar. Sumaglit pa ito sa bahay ng kaibigan. Nagtanong ito kung kilala ba nila ang nagngangalang Arnel na magaling na manghihilot. Ay naman kay Maymay, sino ba't hindi makakakilala doon halos araw-araw itong napapadaan sa kanila. Pero wala umanong nakakaalam kung saan ito nakatira noon.
Baka sa pinakabukid pa na bahagi ng ibang baryo. Bakit mo pa tinatanong? May ipapagamot ka ba? Tanong ni Maymay. Sinabi ni Ellen na wala na siyang ipapagamot dahil napagaling na umano nito ni Arnel. Gusto niya lang makita at dalawin ito dahil nga tumanggi ng alokin niyang pumunta sa bahay nila. Baka umano naiiya. Gusto niya lang magpasalamat ng maayos. Ayaw pang tumanggap ng pera. Nakakainis tuloy, Maymay. Parang thank you lang yung ginawa niya na dapat sana may kapalit. Tulungan mo ako, punta natin sa kung saan siya nakatira. Nako, sigurado ka ba dyan, Ellen? Bakit hindi mo nalang hayaan? Ganun naman talaga si Arnel. Ginamot nga noon yung kapatid ko tapos umalis din kaagad. Hinanap ni tatay pero hindi nakita. Parang isda na madulas at mahirap mahuli yung taong yun. Kaya nga dapat natin alamin kung saan siya nakatira. Kasi ang hirap niyang hanapin. Malay mo may magpapagamot ulit, at least alam na natin kung saan siya, di ba? Nako, Ellen. Doon pa kita kilala. Iba na yan. Baka may gusto ka sa kanya. Ikaw lang may interest pero sige. Sasamahan kita. Umuwi ka agad tayo, baka abutin tayo ng hapon at pagalitan pa ako. Napapayag din ni Ellen itong si Maymay. Ayun. At hinagilap nga nila itong si Arnel. Binaybay lang nila ang daan noon patungong bukid. May mga bahay naman pero larawang probinsya talaga. Magkakalayo. Hanggang sa sobrang layo na nang narating nila. Sa mga sandaling yon, tanghali na at nanglilimahid na sila sa pawis. Mayakaban mang sobrang init na mga panahong yon. Tapos ay wala pa silang pahinga. Bukod pa dyan, paakyat at pababang lugar. Nagtanong-tanong sila doon sa nadadaanan nilang bahay. Maging ang ubod ng tandang babae na parang hiniwalay na ng diwa. Hindi nakaligtas sa pagtatanong nila. Hanggang sa mapadako sila sa isang bahay doon, na kung saan maliit lang ito at parang walang nakatira. Magpaganon pa man ay bumati si Ellen kahit alam niyang walang tao. Hanggang sa may napansin siya sa likod ng bahay. Nakaupo sa isang maliit na bangkito na para bang nagkukudkud ng niyog. Sinipat din ito ni Maymay hanggang sa nagkatitigan silang dalawa nun. Bagamat nakatalikod ang taong nakita nila sa likod pero nakikilala ni Ellen, maging si Maymay. Walang iba kundi si Arnel. Nagkatulakan pa ang dalawa gawa ng si Ellen ay parang nahihiya nun. Huwag mo naman akong itulak. Teka, ano bang sasabihin ko? Nako, sabi ko na nga ba Iba na yan, Ellen. Anong narinig ko sa'yo, di ba? Hanapin si Arnel. Ano bang pinunta natin? Hiyaan ba? Yan na dito lang pala nakatira yan. Ang layo naman, parang aswang. Tingnan mo, walang ibang bahay maliban na lang dito. Ano na, sige na at hapon Paulanan mo na ng sandamakmak na pasasalamat. Bumuntong hininga si Ellen noon tapos lumapit siya kay Arnel. Habang nangyayari yon, sinisitsita niya ang binata. Abay nagkukudkud nga ito o nagkakakagod ng niyog nun. Na makita ni Arnel si Ellen ay nagulat ang binata. Tinabunan pa mukha nito sabay atras na para bang hiyang-hiya nun. Ano bang ginagawa mo dito? Bungad ni Arnel. Sinabi naman ni Ellen na sa wakas sumano. Natagpuan na rin niya si Arnel. Sa dami nang naghahanap sa'yo, ako pa talagang makakita. Ang layo naman dito. Mag-isa ka lang ba? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Ellen. Ano bang ginagawa mo dito? Naku, huwag kang lalapit. Naku naman Ano bang kinakahiya mo? Ba't ka ba misteryoso? Ano bang tinatago mo? Natural na parito ako para makita ka. Umaangal ka kasi nang imbitahan kita kaya ako na lang yung nagpunta. Dito ka ba talaga nakatira? Hindi kaagad nagsalita si Arnel. Hanggang sa nagpatuloy sa pangungulit itong si Helen. Ang pangungulit nito ay paulit-ulit na pasasalamat. Na para bang pinagdidikdikan niya ang litanya para bigyang saysay naman ito ni Arnel nun. Kumbaga, kulang sa pansin. Sabagay, walang-wala lang kasi itong si Arnel. Yung tipong walang nangyari. Maging mga sandaling yun nga
Aakalain mong taga-ibang planeta kasi parang takot sa tao. Yun lang. Pasasalamat. Narinig ko na yun sa'yo eh. Huwag mong ipagsabi na dito ako nakatira ah. May kasama ka pa talaga. Ang pananahimik ko nito basag na. Nakita din kasi ni Arnel si Maymay. Lumapit ito at nakangiti pa habang kinakaway ang kamay na parang pasimpleng pagpapakilala. Inabutan ulit ni Ellen ng pera si Arnel pero ganun pa rin ang pagtanggi nito. Hindi niya umano pinapabayaran ng pagtulong niya. Wala lamang umano yon para sa kanya. Kahit papano napagaling mo yung tatay ko, may halaga yon. Makakatulong din to sa'yo. Ipaayos mo yung bahay mo at makakabili ka ng alak. Ayaw mo pa nun? Nakakatiis ka rin ba dito? Nasaan na ba yung mga magulang mo? Hoy Ellen, huwag mong kalimutan yung oras. Baka mamaya dito ka pa matulog ha. Mauna na kaya ako. Walang pag-aalinlangan namang sinabi ni Ellen na pwede na umanong mauna si Maymay kung nagmamadali ito. Hindi na lang nagsalita si Maymay. Sinakyan niya na lamang ang layo ng kaibigan. Tila bang layo na ng sadya nito. Sa alam niyang sinabi ni Ellen sa kanya bago pa siya pumayag na samahan ng kaibigan. Mabuti at parang nawala ang pagkahiya ni Arnel noon at inamin nito na hindi pa siya gaano katagal nakatira sa lugar. Nagkakamigin si Arnel at napadako lamang doon dahil nga namatay ang kanyang ama at wala nang magbabantay sa kanilang lupain. Nagulat si Ellen dahil itong si Arnel pala ay anak ng magbubukid na tagahatid ng uling sa kanilang lugar. Sinabi kasi ni Arnel ang pangalan kung kaya nakilala ni Ellen ito. Pero malaking katanungan kung paano ito naging magaling na albularyo. Yun lang ba Ellen? Pambihira naman. Kalayo pa talaga yung dinayo nyo. Para namang hindi ako nagpapakita dun sa bayan. Baka gabihin kayo at mabuti siguro umuwi na kayo. Bungkahi ni Arnel noon. Pero tila baga gusto pang manatili doon ni Ellen. Kahit anong pag-aya ni Maymay noon. Ayaw pa rin itong umalis. Bagkus ay sinasabi lamang na magantay ng sandali. Pero inabot na lamang ng hapon kung kaya nakapagdesisyon na lamang si Maymay na mauuna na ito. Ito namang si Ellen ay walang pake. Nagpaiwan. Hanggang sa umalis na si Maymay sa lugar. Hindi mapakali si Arnel. Nahihiya kasi siya sa dalaga. Tinataboy ito ni Arnel pero ayaw talagang umalis nun. Sus Mariosep, abala pa tong pinagagagawa mo. Ihahatid na kita. Ano ka ba? Ang totoo gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Natutuwa kasi ako dahil sobrang bait mo. Inaamin ko, hindi pag-alam lang sa kung saan ka nakatirang dahilan. Gusto kita makilala ng lubos. Nababagabag kasi ako sa pagkatao mo. Ano? Nababagabag? Teka, Ellen, linawin mo nga. May saltik ka ba? Baliw. Maraming humahanga sa'yo. Isa na ako doon. Kung saan sang lubalop kita hinanap nun pero dito ka pala sa malayo nakatira. Iba ka na pwede namang makainom ng tubig. Hindi na lang kumibo si Arnel nun. Pumasok ito sa loob at sumunod naman sa kanya si Ellen. Tinutulak niya papalabas ito kasi nga nahiya talaga si Arnel. Pero ang sabi ni Ellen ay walang dapat ikahiya. Walang nagawa itong si Arnel. Inabot na yun ang takip silim pero hindi pa nagbibitaw ng katagang uuwi ng dilag nun. Nanatili pa rin ito doon sa lugar ni Arnel kahit wala pa silang kibuan. Ellen, ihahatid na kita, gabi na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Pwedeng bukas na lang ako umuwi. Dito na lang ako matutulog. Ano ba yan? Ibang klase kang babae ka. Hindi mo ba naiisip na bukid dito at kasama mo pa yung hindi mo kilalang tao tapos lalaki pa ako? Alam ko naman yon. Tsaka ano ba yung pinag-iisip mo? Parang ang dumi naman ata. Hindi ako ganyan, Arnel. Matigas pa sa buhay na bato itong si Ellen. Ayaw talagang umuwi. Kahit kinakawayan siya palabas ni Arnel ay hindi sumusunod si Ellen nun. Hanggang sa dumilim na ng tuluyan. At wala nang nagawa si Arnel kung hindi ang maghanda na lamang ng maipapakain dito. Diretsahin mo nga ako. Baka ipapapulis mo ako ha. Baka ispiya ka. Hindi ako rebelde.
Kasalukuyan nung naghahapunan ng dalawa. Walang kaarte-arte ang babae. Kaning mais lang kasi na nilagyan ng gata at kamoting kahoy. Pero kumain na parang sanay na sanay si Ellen nun. Ang sabi naman ng dalaga, hindi pumapasok sa isip niya ang pagiging masamang tao o rebelde itong si Arnel. Bagkus ay ang pagiging mabait nito. Nagtanong si Ellen noon kung paano niya napagaling ang tatay Amando. Hindi niya kasi alam ang ginawa ng binata. Basta na lang sinabi na bukas ay magaling na. At yun na nga ang bumungad sa kanya noon. Ang sabi naman ni Arnel ay kinausap lang niya ang salarin. Paano mo nalaman yung salarin? May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Ellen. Basta nakilala ko kaagad siya. Katunayan, malapit lang sa bahay niyo pero hindi ko na lang sasabihin at baka maglikha ng gulo. Ayun, sinabi ko lang na kapag hindi inalis yung kulam, malilintikan sa akin. Tangging panlalaki lang ang mga mata ang nagawa ni Ellen noon. Naglalaro sa isip niya ang mga kaanak nila. Halos lahat naman kasi ng nakapaligid sa kanilang tahanan ay kaanak lamang din. Pero wala naman siyang naiisip na may motibo ang mga ito dahil nga lahat naman mababait sa kanila. Kaya naman kinulit ni Ellen si Arnel. Sabi pa ng dalaga, kung sino man ang sasabihin ni Arnel, bibigyan niya ng respeto. Ipinapangako niyang hindi siya manggugulo. Hindi naman lahat na makikitang mababait may mabubuting loob. Minsan ang ilan sa kanila nagbabalat kayo lang pero may galit na tinatago. Bueno, asawa ng kapatid ng tatay mo. Yun ang kumulam. Napag-alaman kong naiinggit lang sa biglaan yung pag-asenso sa buhay. Kaya yun, pinuntahan ko na. Kilala mo yung kapatid ng tatay mo dahil dalawa lang naman silang sa lugar niya. Ang iba, kapatid ng tatay mo nasa ibang bayan. Mabilis na pumasok sa isip ni Ellen noon na ito na ang kapatid ng tatay Amando niyang si Junie. Ang asawa pala nito ang mangkukulam. Napapailing si Ellen dahil ibang klaseng tao talaga itong asawa ng Tiwina. Tahimik at kung makatitig ay parang laging may kaaway. Hop, nararamdaman kita. Kung ano man yan, huwag mo nang ituloy. Sa mata mo pa lang, alam ko nang galit ka, Ellen. Napansin kasi kagad ni Arnel ang reaksyon ng dalaga. Doon nga natulog si Ellen sa loob ng bahay. Samantalang si Arnel naman noon ay nasa labas, sa gilid na kung saan may lantay at nagtsatsaga sa maliit na kumot at sirang kulambo. Tinatawag siya ni Ellen pero hindi kinikibo ni Arnel. Kinaumagahan nun, hinatid niya ng dilag. Nung una, parang nagdumili at gusto pang manatili doon pero hindi na pinagbigyan pa ni Arnel. Sa pagkakataong yon, si Arnel natutuwa kay Ellen pero hindi niya pinapahalata ito. Hanggang sa makarating sila sa bahay at doon na hindi na nakatanggi pa si Arnel. Binigyan ng pera. Sa pilitan at kung hindi tatanggapin, ibubunyag gumano ni Ellen kung saan ito nakatira. Sa kabila ng lahat, naging mababaw kay Ellen ang dahilan kung bakit ayaw ni Arnel na may nakaalam sa kung saan ito nananahan. Habang nasa kanilang binata nun, tinanong niya ito. Doon niya nalaman na mapanganib pala si Arnel dahil nga hanggang dito kasi sa Trinidad sinusundan ako ng mga nakabangayan kong aswang doon sa Cagayan de Oro. Ang totoo, maliban sa pagkamatay ng tatay ko, ito talaga yung pinakadahilan. Ayokong may makaalam sa akin sa kung saan ako nakatira. Ito na rin yung pag-iwas para hindi malaman yung pinagtataguan ko. Isa pa, natatakot ako na baka kapag may nagpunta sa bahay, nakaabang din yung mga aswang. Gawing sa kasangkapan para pasukuin ako at patayin nila. Kaya ang natakot ako sa'yo kagabi lalo pat naramdaman ko na yung presensya nila. Sa mga binitawang salita ni Arnel, parang binuhusan ng tubig itong si Ellen. Hindi kaagad nakapagsalita. Biglang kinabahan. Ilang sandali ay nagtanong si Ellen kung totoo ba daw ang pinagsasasabi ni Arnel. Ay naman sa binata, walang kasinungalingan ng mga sinabi niya. Minsan daw sa lugar ng Kamigen ay may ginagambala ng aswang. Nang dumulog sa kanya,
ang tiyo ng ginagambalang yon. Siyang napag-utusan nito na pumuksa sa nilalang. Bale, ang tiyo ni Arnel na kapatid ng kanyang tatay na isang batugang albularyo sa lugar ng Camiguin. Isa ito sa mga taong magaling gumawa ng tawas na tapol na kulay ay abo, na kung saan naman itong tawas tapol na kulay abo ay siyang may taglay na pangkalahatang pangontra sa lahat ng mga elemento at sakit na hindi pangkaraniwan. Lahat ng nalalaman ng kanyang tiyo na ituro ito kay Arnel. Kahit sa anong larangan ng gamutan, alam ni Arnel. Pwede nga siya umanong magpanak ng tao kung kinakailangan. At dahil siya ang napag-utusan ng kanyang tiyuhin, pinuksangan ni Arnel ang aswang na yon, na siya namang malaking pagkakamali dahil marami pala ito. Isa lang ang gumambala pero maraming nakabinbin sa paligid at kinukubli ang pagkatao nun. Hindi pinatatahimik si Arnel. Gabi-gabi siyang nagkakaroon ng inkwentro. Katunayan ay naging matunog ang paglipanan ng aswang sa panahong namamayagpag pa si Arnel sa Camiguin. Sino ba namang mag-aakala na sa liit ng islang ito may mga aswang pala? Hindi naman nagpapatinag si Arnel. Sa tuwing may tumutugis sa kanya ay pinapatay niya naman umano ito. Sa tulong na rin ng kanyang tiyo nun. Tingin nga ni Arnel noon ay halos ubos na mga ito pero umabot na sa punto na hindi na taga-Camiguin ang aswang. Dayo na mga ito, taga-Cagayan. Kung kaya naman hindi pinako ni Arnel ang laban sa sariling lugar. Kung saan nakatira ang aswang, doon niya hinaharap ang mga ito. Pero naroon at kasama niya pa rin ang tiyo. Hindi umano sila lumulusob. Naglalagay umano ang tiyo ng mga patibong at iniintay nilang lumapit ang mga aswang. Pero doon din mismo sa lugar kung saan ito nakatira. Pero habang tumatagal, mas naging mainit ang pangalan ni Arnel sa mga aswang, lalo't madali lang nagagapito ni Arnel. Si Arnel lang dahil ang tiyo niya hindi naman nagpapakita sa tuwing napapalaban na si Arnel nun. Maging ang ibang lahi umano nun ay nagkaka-interes na rin sa likod ng katahimikan ng mga residenteng nakatira sa kung saan saang lugar ng Cagayan. May nagaganap na patayan at walang kaalam-alam ang mga tao rito. Basta kinabukasan na lamang nun, may natatagpo ang patay. Hinalang rebelde ang pumatay pero ang totoo, si Arnel ito at ang kanyang tiyo. At ang mga bangkay na yon, mga aswang. Dahil sa takot na baka may mangyaring mas malala, lalo na ang pagdamay na sa mga kaanak ni Arnel, minabuti niyang lumisan. Nagkataon naman umanong namatay ang kanyang tatay kaya may maidadahilan ito. Hindi na siya nagpakita pa ng Camiguin. Dumiretso ito ng Bohol. Magpaganon pa man, kahit nagpakalayo-layo, ay hindi naalis sa kanyang isip ang panganib. Oo, at kaya niyang pumatay ng aswang kung siya lang. Pero kapag may ibang tao na nagkaroon ng koneksyon sa kanya, baka ito ang pagkainteresan. At gaya ng sinabi niya, pwedeng gawing kasangkapan para pabagsakin si Arnel. O ngayon, alam mo na yung dahilan. Pwedeng lubayan mo na siguro ako, no? Hindi mo alam yung katauhan ko sa likod ng pagiging inosenteng tao. Pangiti-ngiti. Inom dito, inom doon. Tulong dito at tulong doon. Sinasadya ko talagang magpakita sa bahay nyo. Hindi yun nagkataon, Ellen. Kung hindi, habang hinahanap mo ako, inaalam ko nun ang kumukulam sa tatay mo. Alam ko na yung sakit niya bago mo pa ako maimbitahan. Nagulat ka ba? Sana naiintindihan mo na ito ngayon, Ellen. Para bang sasabog ang ulo ni Ellen noon sa binunyag ni Arnel. Yung pagtingin niya ditong ordinaryong tao pero nakakamangha. Hindi niya lubos sa kalain na may nakakapangilabot pala itong karanasan ng pagkatao. Maiya ka ba namang alam na pala ni Arnel ang lahat bago pa may ipaalam ni Ellen ang sakit ng kanyang ama sa binata? Ilang minuto ding nakatulala si Ellen noon. Nakatitig siya kay Arnel at tinanaw malayo. Halatang halata sa mukha na kinakalaykay nito ang isip at pinagtatagpi-tagpi ang bawat pangyayari. Pero napapailing na lamang noon si Ellen dahil
Hindi niya talaga nakita si Arnel habang may sakit ang kanyang ama. Lingid sa kanyang kaalaman na kumikilos na palang binata noon, na siya ding alam niya sa sarili na hindi lang silang pamilya ang nagawan ng ganito ni Arnel. Napag-isip-isip niya na maaaring nagmatsyag din ang binata sa ibang lugar bago pa ito magpakita para manggamot. Sobrang nakakamangha. Alam na ni Arnel na siyang lalapitan at alam na ni Arnel ang dapat gawin. Dahil una pa lang, pinag-aralan na ni Arnel ang lahat. Para bang hindi umano tao ang binatang ito. Pero alam niyo ba, nasa likod ng mga sinabi ni Arnel kay Ellen, mas naging sabik ang dalaga para malaman pa ang iba patungkol sa binata. Mas nagkaroon siya ng interes at sa madaling salita ay mas nagkaroon siya ng paghanga at pagkagusto dito. Gabi na nang umalis si Arnel. Pero bago mangyari yon, sinabi sa kanya ni Ellen na hindi siya takot sa kung anumang kakambal na panganib ng binata. Makikita niya umano si Arnel at magpapakita din si Ellen sa kanya lagi. Wala umanong pakialam si Ellen sa kung anong sasabihin ni Arnel. Kaibigan niya umano ito. Lakas talaga ng saltik mo sa utak, Ellen. Lubayan mo ako. Baka lumayas ako dito nang dahil lang sa'yo eh. Lumayas ka. Hahanapin naman kita eh. Matitiis mo ba na hahanapin kita sa kahit saan ka magpunta? Ay nako Ellen, ewan ko sa'yo. Daig ko pa yung dumi na nilalangaw eh. At ikaw yung langaw. Makaalis na nga. Sa likod ng mga sinabi niya ni Arnel, nang makalayo siya ay napangiti ang binata. Nararamdaman niya sa sarili na nagkakagusto sa kanya si Ellen. Naks ka naman Arnel, ang gwapo na natin dyan. Ayaw niya umanong magpakita ng pahiwatig, baka kasi maging malala pa ang pagsubaybay sa kanya ng dalaga nun. 2 buwan ang nakalipas, hindi nagpapakita si Arnel sa bayan. Etong si Ellen ay parang mababaliw na. Kating-kati na talaga siya nun. Araw-araw siyang pumupunta sa tindahan malapit sa kanila na kung saan dito laging namamataan si Arnel. Pero wala. Hindi na ito nagpakita pa. Gusto na noong puntahan ng dalagang tirahan nito. Pinaghahandaan niya na mga sandaling yon. Hanggang sa mapabalitaang may namatay na tao sa biyen. Naging matunog ito. Gawa ng ang taong patay. Parang hindi pang karaniwan. Napakaitim umano na mga ngipin nito. Hindi sira pero hindi magkakapantay. Pinaniniwalaan umano ng karamihan na baka aswang yon. Walang sino mang kaanak ang umangkin dito. Malaki ang posibilidad na hindi taga-biyen yon. Si Ellen, bagaman narinig niya na lang sa nanay ang kwento, mabilis na pumasok sa isip niya na si Arnel ang pumatay. Malapit lang ang biyan sa kanila, kaya pinunta ni Ellen yon. Hapon at kumalagala ng pasimplang dalaga. Hindi muna siya nagtatanong-tanong sa mga tao. Minabuti niyang makiramdam. Aminado naman siyang parang walang nakakakilala kay Arnel sa lugar na yon. Hanggang sa mapadako siya doon banda sa kung saan may namatay na aswang. Malapit lang ito sa bukanan ng tanyag na ilog. Para lang siyang namamasyal pero may ibang motibo si Ellen. Inaalam niya ang sitwasyon ng lugar, kumbaga nag-uusisa nun. Hanggang sa may nalaman siya doon na bago umano natagpuan ang labi ng hinihinalang aswang, may gumagalang tao gabi-gabi. May kakaibang kinikilos yon. Sa hinala nila aswang yon. Doon madalas pumupuslit sa bahay ng isang matandang may malalang sakit. Tapos ay nawawala na lamang bigla. Ayon sa sabi-sabi, ang mga aswang daw kapag nalamang may malapit ng mamatay na tao, pinapalala nila ito para mas madali ang pagkamatay nun. Walang ano-anong inalam kagad ni Ellen ang naturang tirahan ng matanda. Nang makarating siya dito, doon niya napatunayan na totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Inaaswang ang matanda. Pinapalala ang sakit pero malaki ang katanungan kung sino ang pumaslang sa aswang na yon.
Walang iba silang tinutukoy kung hindi ito din yung tao na natagpuan sa ilog. Dahil mula ngayon, mula nang namatay ang nilalang o may nakitang bangkay sa ilog na yon, gumaling ang matanda at wala nang pagpaparamdam pa ng aswang. Dito na nagsimulang magtanong si Ellen. Talagang nararamdaman niya na noon na makikita niyang muli itong si Arnel. Manong, di ba dyan nakatira yung matanda? Balita ko inaaswang daw pero yung aswang na yun di ba pinatay ng kung sinong tao? May namataan po ba kayong dayo dito? Yung tingin nyo bago pa lang sa paningin nyo? Tanong ng dalaga sa isang tao noon doon sa tayakan. Bali ang tayakan, nalipa pa ito na maliit lang. Ang sabi naman ng napagtanungan ni Ellen, meron umano, pero ito daw ang pinaghinalaan nilang aswang. Namukhaan pa umano at kamukha ito ng namatay dun sa ilog. Walang ibang tao bukod dun? Wala iya. Kami nga dito ay nagtataka. Nagulat kami sa nangyari. Abay, sino bang mag-aakalang yun ang aswang? Gabi-gabing may paramdam dito. Maaga pa nga lang nun nagsasara na yung maliliit na tindahan. Hindi na lang nagsalita si Ellen. Hanggang sa hindi niya malamang dahilan. Nakita niya si Arnel. Nandun ito sa tindahan na payapa. Doon sa kawayan nakaupo. At may hawak pang isang tingkap ng tubanon. Nakatingin ito sa bahay noong naturang matanda. At napakaseryoso na mukha. Hindi alam ni Ellen kung anong gagawin. Tama siya ng kutob. Matatagpuan nga niya sa lugar itong si Arnel. Hanggang sa naisip niyang tabihan ito, yun bang parang wala lang. Ginawa nga yun ni Ellen. Akala niya hindi siya napapansin ni Arnel. Pero nang makaupo na siya sa tabi nito, pasimpleng nagwika ang binata ng, "Ang ginagawa mo dito? Ka magpapahalata, baka may makasipat sa'yo. Baka may nagmamasid sa akin. Umupo ka lang dyan na parang wala." Napalunok ng laway si Ellen noon na para siyang nanigas sa mga puntong yon. Ayon sa kanya, napadako lamang siya sa lugar dahil hinahagilap niya nga ang binata. Pero ang atensyon ni Ellen habang nagsasalita ay nakatuon sa iba. "Anak ka nang, baliw ka ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng takot? Kumalma ka lang dyan ha. Nakikita mo ba yung taong yun sa kabilang parte ng kalsada? Huwag mong tingnan ng diretsyo. Pasiplatan mo lang. Kalma lang. Ano bang meron sa taong yan? Wala namang kakaiba. Natural, tao naman talaga ang aswang. Nakikiramdam yan dito. Kaanak niyang pinatay ko kamakailan lang. Tingin ko papatay niyang matanda eh. Alam ko ding nagmamatsyag yun sa mga kinikilos na mga tao dito. Lalong-lalo na sa akin." Matapos makapagsalita nitong si Arnel, inubos niya ang laman ng tingkap tapos tumayo at naglakad patungo sa kakahuyan. Hindi na nakagalaw pa si Ellen. Natatili lang pero nakamasid siya kay Arnel. Nung napansin niyang lumalayo na ito ng lumalayo, saka sumunod si Ellen doon. Hanggang sa nawala na sa paningin niya si Arnel at dahil dito, inis na naman si Ellen. Tatawagin niya sana kaso naisip niya ang panganib. Totoo at tama siya ng hinala na bukod na naroroon si Arnel, siya rin ang pumatay sa aswang. Hinahanap niya ito sa kasalukuyan hanggang sa bigla na lang may humablot sa dalaga at bumungad sa kanya mukhang galit ni Arnel. Kamuntikan pang magpag-abot ang kanilang labi na siya namang hinayaan ng sana ni Ellen noon. Kumbaga, umandar yung kalandian. "Hayop naman oh. Pwede ba Ellen, isipin mo yung kaligtasan mo? Huwag mo namang ilapit yung labi mo. Umuwi ka na. Huwag mo akong susundan. Wala na akong pake, diba? Gusto kong sumama sa'yo para naman kahit papano makabawi sa pagtulong mo sa amin. Tsaka, kasi, anong kasi? Dito ka nga. Sumunod ka sa akin, dalian mo. Huwag kang kupad-kupad." Sumunod naman si Ellen hanggang sa makarating sila noon sa kabilang banda ng lugar. Kumbaga,
Lumusot sila sa kabilang kalsada. Itinuro ni Arnel kung saan siya nananatili. Doon lang daw sa kubo na nakikita ni Ellen noon na malapit sa ilog. Doon siya nagmatyag. Hanggang sa kumilos na siya noon nang naging marahas ng aswang. Inabangan niya umano ito sa bakawan at doon ay pinatay na kaagad. Paano mo nalaman na may aswang dito? Paano ka nakarating dito? Sabi ko naman sa'yo, may mga bagay kang hindi alam sa akin. Hirap ipaliwanag. O teka, linawin mo nga Ellen. Ano ba talagang totoong sadya mo at parang sinusugal mo na yung buhay mo? Huwag mong sabihin may gusto ka sa akin. Naku, di ako mahilig sa babae. Mabibigo ka lang. Kapal naman na mukha mo. Sa bagay, hindi ka mahilig manalamin. Parang ang hindi ka naliligo eh. May agit-it ka pa sa leeg mo. Tingin mo papatol ako sa'yo. Ito lang yung gusto ko, sumama at tulungan ka. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, dito tayo. Muli, nung tumalikod ng binata noon ay napangisi ito. Ang totoo ay gusto niya rin makasama si Ellen. Sino ba naman umanong hindi maganda talaga ito at hindi niya pagkakailang may gusto siya rito. Masaya nga siya na makita ito pero hindi lang talaga siya nagpapakita ng pahiwatig nun. Sumunod naman sa kanya itong si Helen. Doon sila pumuslit sa may kamalig. May lumapit na bata doon na akala ni Ellen ay sisitahin ni Arnel ito pero nalaman niyang kaibigan pala ito ni Arnel. At katunayan, ang pamilya nito ang nagmamay-ari ng lupain sa kung saan nakatirik ang kamalig na yon. Tinawag ito ni Arnel sa pangalang Bonbon. Kaidaran lang ni ito eh. At ang sabi pa ng bata ay pinapatawag daw si Arnel ng tatay niya. Nagulat si Ellen bakit nakikitungo si Arnel sa iba samantalang sa kanya umano. Hindi naman maganda ang turing. Kaya napatanong ang dalaga. Ang sabi nito, kaano-ano ba umano ni Arnel ang nakatira sa lugar na yon? Ang tatay nito, albularyo sa lugar. Siya yung dumulog at humingi ng tulong sa akin. Siya din yung gumamot doon sa matandang inaaswang. Nakilala ko siya na parang katulad mo lang din. Hinahanap ako hanggang sa nagkita kami. Doon mismo sa lugar kung saan lagi akong pumupuslit. Doon sa tindahan. Alam mo ba kung kailan yon? Nung umalis na ako sa bahay niyo. Bakit? Hindi ba halatang mula nun hindi mo na ako nakita pa? Alam ko may gusto ka sa akin. Ramdam ko yan. O siya, sige Bonbon, tara na. Kapal talaga ng mukha nito. Hindi porket hinahanap kita gusto na kita. May sadya ding ibang isang tao eh. Pwedeng hinahanap ang kagalit at gusto nitong patayin. Ay, pansinin mo ako Arnel. Umalis at hindi na pinakinggan ni Arnel ang mga sinabi ni Eleanor. Samantalang hindi alam ni Arnel kung anong sadya ng tatay ni Bonbon. Naitago na lamang natin sa pangalang Manong Rick. Nang makarating siya sa bahay, sumunod pala itong si Ellen na siya namang labis niyang ikinabanas noon pero hindi lumapit ang dalaga. Wari ba'y gumagala lamang na parang wala. Bumungad si Mang Eric at ang sabi nito, dalawa umano ang umaaligid sa lugar. May namataan umano siya malapit na sa dagat. Hindi ka ba natatakot, Mang Rick? Malay mo, isa ka na sa mga punterya nila. Lalo na kapag nalaman nila na may kinalaman ka sa pagkamatay ng isang aswang. Paano kung mag-imbestiga sila? Kilala mo ang kakayanan ng isang albularyo dahil sa bihasa ka. Walang mangangas dito. Albularyo ako, Arnel. Mang Rick, yung mga tiyo ko, albularyo din tulad mo. Ang ibig kong sabihin, katulad natin pero lumisan siya nung lumala ng sitwasyon. Malakas yung tiyo ko. Siya yung nagturo sa akin ng kaalaman. Oo, albularyo tayo pero may mga pamilya tayong hindi. Sana po nakuha mo yung punto. Hindi lahat ng pagkakataon, mapoprotektahan mo sila. Kaya hanggat maaga siguro, paalalahanan mo na sila para makaiwas na rin. Hindi nakapagsalita si Mang Rick. Nakatitig ito kay Arnel.
Tumatango na para bang naniniwala ito sa binata. Hanggang sa ilang saglit pa, sinabi nitong ipapaalam niya na sa pamilya niya ang nangyari. Papalikasin niya ito at habang wala ito sa lugar, susubukan niyang sumpuin ang lahat ng mga banta. Pero kailangan niya ng tulong ni Arnel. Sabi naman ni Arnel, sana ay kukonti lamang ang mga aswang doon. Dahil kung sandamakmak ito, hindi matatahimik si Mang Rick. Maging si Arnel ay hindi din matatahimik. Bagkos ay madadagdagan pa ang kanyang mga kalaban. Si Bonbon habang nakikinig, umiiyak ang bata na para bang sobra itong natakot. Mabuti na lang at pinalikas nga ni Mang Rick ang pamilya niya naroon. Pumuslit ito sa pilar. Nga pala, malaking bahagi ng kwento si Mang Rick kaya dinidetalye ko dito ang kanyang pagkatao. 2 araw din yon bago pa masiguro ang kaligtasan ng pamilya. Para lang ding tiyo ni Arnel si Mang Rick na kasama sa pagtutugis ng aswang nun. Pero syempre, may kaibahan kahit papano. Dahil sa mga puntong yon ay may kasama silang babae. At yun ay walang iba kundi itong si Helen. Talagang desperado na animoy nakakain ng niyog sa tanghali at napasmo. Tapos iniwan ng katinuan at tinakpan na ang pagiging babae. Kumbaga, pakikipagpatayan na rin ang gusto nun. Kunwari pa si Arnel ng pagtataboy dito pero sa huli, gusto niya rin naman talaga makasama. Kahit pabigat pa, pero si Arnel na ang nagmamaniobra. Doon sila sa bahay ni Mang Rick noon na malagi. Si Ellen ang taga-asikaso ng pagkain nila. Napagkamalan pa nga ni Mang Rick na nobya ito ni Arnel pero mariin namang tinanggi ni Arnel yon. Ang sabi ng binata, hindi daw siya pumapatol sa babae na astang lalaki at ano? Sige, ipagpatuloy mo, ano? Sabat ni Ellen. At may kakaibang amoy. Oo, may amoy. Bakit? May kakaibang amoy ka naman talaga eh. Anong amoy? Ano? Wala naman ah. Ikaw Arnel, sinasamahan ka na nga. Ay nako, mabango ka siguro at hindi sanay si Arnel. Alam mo namang hindi halos naliligo yan eh. Araw-araw ko na lang kayo nakikitang parang magkagalit. Kala ko pa nagtampuhang magnobya at nobya. Hindi naman pala. Pero bagay kayo. Aber, ikaw Ellen eh matangkad, maputi, maganda at mabait. Habang si Arnel eh, patingin nga. Maitim at kulot ang buhok tapos lasinggero. Bagay na bagay. Sa inyo naman po napulit yung pagkukumparang yan, Mang Rick. Parang ang layo ah. Etong si Mang Rick kasi Sir Seth ay kaya mabilis nakapagpalagay ang loob ni Arnel dahil sa taglay na ugaling organiko. Yung tao talaga kausap. Pero malakas magbiro. Hindi din mapagmataas kahit may kaya ito sa buhay. Mantakin nyo, may matinong trabaho sana itong si Mang Rick kung tinahak talagang natapos na kurso. Isa kasi itong dentista at doon mismo sa Manila ito nakapagtapos. Pero pinili nito ang normal na buhay. Ang pagiging mananagat katulad ng pamilya nila Ellen at pagiging albularyo. Siya nga pala, malalaman niyo kung bakit ko alam ang kwento sa buhay nila mamaya. Pero tapusin muna natin ito. Ilang araw ding nagmamasid-masid si Arnel noon pero hindi niya na sinasama si Ellen. Doon na lang ito sa bahay. Tigabantay bahay na napuno ng karga ang paligid. Bakod at iba't ibang orasyon. Tapos ay may mga nakalagay pang lalaking papaya na si Arnel mismo ang nagtanim noon. Alam niyo ba kung para saan ang lalaking papaya? Sino ba dito yung nakakita ng lalaking papaya? Kung hindi nyo kasi na itatanong, ito yung uri ng papaya na hindi namumunga. Puro pintik ang katawan nito at malakas na pangbasag ito ng mga pagkukubli ng aswang o ang tinatawag nating sabulag. Kunwari, may mapapadaang tao sa lugar. Makikita ng sino mang nasa loob ng bahay na yun na napapalibutan ng papayang lalaki ang totoong anyo nito, kung aswang ba o hindi nun.
Ang paglagay nito ay napakakomplikado kasi nga maraming proseso. Hindi lang basta pagtanim kasi sinasabayan ng ritual at sangdamakmak ng nilubag na orasyon. Pwede kang magkamali pero kapag bihasa ka na katulad ni Arnel, napaka-epektibo. Mas mabisa pa ito sa bagakay na itinarak sa paligid ng bahay. Tinatansya ang layo sa bahay at sa bawat kanto nakatirik ang mga punong ito. Sa oras na makakita kayo ng bahay na may mga lalaking puno ng papaya, asahan nyo na ang nakatira dyan, mga may malalalim na karunungan. Yung tipong napakabiyasa at may ilan ng napatay na aswang. Hudyat kasi ang lalaking papaya. Siyempre, may atraso sila sa aswang kaya naglalagay sila ng ganyan. May iba kasing aswang na may taglay ding karunungan at napakahirap nilang kilatisin. Lalong-lalo na mga gabonan. Maging titigan mo sa mata, hindi mo ito makikilates. Di ba nga, sa mata makikilala kung ang isang tao ba'y aswang. Pero hindi nakakaligtas ang pagkukubli na sino mang biyasang aswang sa mga lalaking papaya. Kumbaga sumpa ito sa kanila. May isang kwento na akong narinig patungkol sa lalaking papaya na ginawang bakod sa bahay ng aswang o pamilya ng aswang yon. Alam niyo bang nangyari? Hindi lumabas ang mga aswang sa paligid ng bahay. Dahil sa oras na lumabas sila, malalantad ang kanilang pagkatao. Mag-aanyo talaga sila ng aswang kahit may araw pa. Gugutumin na lamang umano ang aswang doon at mamamatay katagalan. Hindi din naman nila pwedeng tanggalin ang nakalagay na papaya dahil sa oras na tinanggal ito ay ikamamatay nila. Mababasag kasi ang selyong nakapalibot sa bahay na may orasyong pamparusa. Hayaan nyo, isusulat ko din ang kwentong yun at patungkol ito sa sumpa ng lalaking papaya. Maliban pa sa papayang nakalagay sa paligid, may mga munggo din, Sir Seth. Mga buto ng munggo. Ang sabi ni Arnel ay kumpara saan ito? Pangbasag umano ng kakayanan ng isang aswang. Kumbaga, magiging mahina ang mga ito. Pero ano't ano pa man ang pangontra sa bahay ay talagang hahanap umano ng paraan ng nilalang. Makuha lamang ang gusto. Kung kaya walang kumpiyansa sila noon, kahit pa karaniwang aswang lang ang nasa lugar. Dahil balbal nga daw yon. Tama lang na pinalikas ang pamilya ni Mang Rick. Hayaan na lang daw si Ellen. Total ay parang hindi naman daw nito mahal ang kanyang buhay. Sa mga puntong yon, magkabilaan sila ni Mang Rick. Si Arnel ay nasa parting tayakan, habang si Mang Rick naman noon ay nasa dagat. Maigi nilang minamatsyagan ng dalawang pinaghihinalaang aswang na gumagala. Kasabay din ng mga puntong yon, naghahanap sila ng pagkakataon. Sakaling may gawin ng aswang, doon na sila kikilos pero hanggang masid pa lamang ito. Usisa lamang din ang gagawin nila. Sa hindi malamang dahilan, yung dalawa ay naging apat na umano. Kinakabahan nga noon si Arnel at baka ang isa dito ay taga-Cagayan. Baka may gabunan na nakikisali. Nga pala, ang uri ng aswang na nakabangayan ni Arnel ay gamunan doon sa may Cagayan. Iba ang mundo ng mga aswang. Madaling na ipaparating ang anumang mga hinaing ng bawat aswang sa kahit anong uri man yan at saan mang lupalop sila naroroon. At dahil sa karagdagang aswang sa lugar, iba na umano ang ibig sabihin nito. Tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Kung kaya naman na pag-usapan nila Mang Rick noon na iisa-isahin na nila ito, palihim lang at walang dapat iwang labi. Kagaya ng ginawa sa isang aswang nun. Iniwan nila at naroroon nakabulagta lamang sa may ilog. Siguro yung nasa timog, yun ang uunahin ko. Malayo ang responde. Pero hindi ako kakampante kasi nga baka may nakabinbin na iba at gugulantangin na lamang ako eh. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko ang sitwasyon sa likod mo habang ginagawa mong pagpatay, Arnel. Sa mga sandaling ito,
Naroroon sila sa bahay. Si Ellen, nakikinig lang. Sumabat at sinabing ano ba o mano ang may tutulong niya. Wala kang gagawin. Dito ka lang. Hayaan mo na kami. Baka sumunod ka na naman eh. Tigas pa naman ang ulo mo, pati mukha mo. Bakit sinabi ko bang sasama ako? Ang ibig kong sabihin baka may ipapagawa kayo at dito ko gagawin sa bahay. Tsaka kung matigas man ang ulo ko, makapal naman yung balat na mukha mo. Ayan na naman kayo eh. Bakit hindi na lang mag-aminan sa isa't isa? Eh halata namang may gusto kayo sa bawat isa eh. Dinadaan niyo pa sa bangayan at nakakabingi na pakinggan. Ikaw Ellen, sa tingin mo, ano talaga ang pinunta mo dito? At ikaw naman, Arnel, bakit mo ba pinapayagan ito? Di ba doon pa lang may maisasagot na ako? Tapos ang maririnig ko, batuhan ng banat. Pwede ba pagmamahala naman? Tsaka ikaw Ellen kala mo nakita kitang naninilip kay Arnel habang naliligo. Maya ka naman Mang Rick. Talaga, ay kadiri naman. Anong sisilipin ko dyan? Alam ko naman yung itim ng ano niyan eh. Sa mukha pa lang eh. Umalis sila ni Arnel. Sinasabihan niya si Arnel na ligawan na lang si Ellen noon kasi ramdam niyang inaantay lang nito ang pagsuyo ng binata. Habang tumatagal, mas lalo umanong sumusungit. Sabi naman ni Arnel, hindi niya alam kung bakit nadadaig siya ng garbo pero inaamin niya na may gusto talaga siya kay Ellen. Ang problema lamang dyan ay kung matinong babae ba ito o may saltik lang. Maiya ka ba namang sinong babae ang susuong sa napakapiligrong sitwasyon, di ba? Tapos ang sasabihin lang, tutulong dahil sa utang na loob ni Ellen kay Arnel. Alam mo Mang Rick, minsan binibiro ko si Ellen eh. Pero ganun pa rin. Pangit na ugali. Hindi ko alam kung galing ba sa rehab tapos hindi pa gumagaling. Subukan mong ligawan na malaman mo. Ano? Huwag mong sabihing duwag ka. Hindi sinagot ni Arnel ang tanong na yon. Sa halip ay mabilis na binaling nito ang atensyon sa papatay nilang aswang. Wika pa ng binata. Hapon na umano at kailangan nilang mauna sa lugar para kahit papanay mapag-aralan nilang galaw ng aswang. Yun na nga ang nangyari. Gamit ang malakas na karunungan ni Mang Rick, isabay pa dyan ang biyasang pamamaraan ni Arnel. Nagawa nilang itago ang sarili para sa pangdama ng mga nilalang. Sa bulag ito, at siguro'y hindi nalingid sa kalaman ng lahat ang sabulag. Yung pwesto na pinagpuslitan nila, ilang distansya dito kalsada na. Nasa liblib banda ang dalawa noon pero magkakalayo sila. Nasa likod si Mang Rick habang si Arnel naman ay malapit na sa kalsada. May isang kubo dito na waribay na daan ng bagyo. Giba na ito at dito na mataan ni Arnel na nagmamatsyag gabi-gabi ang isang aswang. Ilang saglit lang, nakakita na siya ng taong naglalakad sa may kalsada. Nang tamaan ito ng liwanag mula sa poste nun, kaagad itong nakilala ni Arnel. Ito ang lalaking nakatoka palagi sa lugar na yon. Yung aswang. Walang paghudyat si Mang Rick, kung kaya't nakakatiyak si Arnel sa mga puntong yon na walang kasama ang nilalang na doon sa loob ng kakahuyan dumadaan. Mga ilang minuto mula nang maupo ang nilalang sa kubong yon, walang pag-aalinlangang nilapitan kaagad ito ni Arnel, sabay bunot ng patalim nito na tinatawag na palamengko. Maliit na itak na pangkatay ng baboy Sirset. Ito ang nakasuksok palagi sa gilid ng binata na mahigit sa isang dangkalang haba. Hindi man lang nakapagsalita ang aswang. Paano ba naman kasi inipit niya ang leeg tapos ay saksak sa tagiliran. Ilang sandali lang, bumagsak ang katawan at walang ano-anong hinatak ito ni Arnel patungo sa may kakahuyan. Ganun kabrutal pumatay ng aswang si Arnel. Noon pa man, ganun ang kanyang galawan. Hindi na inaantay nito na makapanlaban ng isang nilalang. Si Mang Rick,
Unang beses niyang nakita si Arnel na pumatay. Nung nasa ilog kasi ay hindi niya napansin gawa ng magkakalayo at hindi nila tanaw ang isa't isa. Napapailing si Mang Rick. Kumabog ang dibdib at kinilabutan kay Arnel. Magpaganon pa man, dali-dali nitong sinalubong si Arnel at tinulungang hilain ang labinon. Mabilis na naghukay ng malilibingan at kaagad nilagay doon. Pero bago tabunan ng lupa, sinunog muna ang labi sa ilalim ng hukay. Parang wala lang. Yung mga bakas pa ng dugo na naiwan sa kubo ay nilinis ni Arnel. Ang mga kinikilos at galawang ito, isang indikasyon na veterano sa pagkitil ng aswang ang binatang yon. Umuwi ito kaagad na animoy gumala lang. Pagbungad ni Ellen, nagtanong ito kung ano ang nangyari. Ang sabi naman ni Mang Rick ay nadali ng isa. "Kamusta pala dito, Ellen? Wala bang kakaiba?" tanong na Mama. Ayon kay Ellen, may napansin siyang dumaan na dalawang tao pero nasa unahan daw ito at hindi niya maaninag ang itsura. Tinuro pa ni Ellen kung saan banda. Sa labas na yon ng teritoryong sinasakupan ng mga nakatirik na lalaking papaya. Matapos lang makapagsalita ni Ellen, agad-agad tinungo yun ni Arnel. Ito namang dalaga ay sumunod. Kahit inabisuan siya ni Mang Rick ay hindi ito nakinig. Hanggang sa nakarating si Arnel sa kung saan ito yung tinuro ni Ellen. Mabilis niyang naamoy ang samyo ng aswang. Aswang na naiiba kumpara sa mga nakamatsyag sa lugar. Samyo ng aswang na pamilyar kay Arnel noon. Bigla itong napamura. Nung dumating na si Ellen ay sinabihan itong hanggat maaari ay umuwi na lamang ang dalaga sa mismong tirahan nito sa Trinidad. "Bakit? Ano bang problema mo? Ba't nakasimangot yung mukha mo?" "Nandito na sila. Tama ako ng hinala. Nandito na yung ilang sa mga kaanak ng napatay kong aswang sa bukid ng Cagayan. Ang angkan ni Victor. Lahing Kabunan." Ano namang problema doon? Bakit ka natatakot?" "Naiiba yung Gabunan, Ellen. Yung mga narito, lahi ng balbal. Aswang na nagpapalala ng sakit ng isang tao. Pero yung Gabunan hindi pang karaniwan. Oo, may tulong, may mga pangontra sa paligid pero alam na ng mga Gabunan yon. Lalo na yung mga nakakilala sa akin. Baka mainda na nila ito." Bigla namang dumating noon si Mang Rick. Nagtanong ito sa kung anong problema. Isiniwalat ni Arnel na may Gabunan ngang nakikisali. At ang Gabunan na ito, alam niyang galing Cagayan. Napamura si Mang Rick. Bakit umano Gabunan? Inakala niyang karaniwang aswang lamang ang dahilan kung bakit lumikas si Arnel pero Gabunan pala. "Pasensya na pero mahirap silang kalaban. O nagagawa ko namang patayin pero kapag nagkamali ng kahit konti lang, wala talaga." Muli nitong inabisuan si Ellen pero gaya ng mga nabitawang kataga nito nun, yun pa rin ang paninindigan niya. Kahit anong mangyari o ano, tutulong siya. Napabuntong hininga na lamang si Arnel dahil alam niyang hindi talaga tulong ang nagagawa ni Ellen nun. Pero ano pa bang magagawa niya kung kagustuhan ito ng babae? Parang ayaw din namang tumanggi ni Arnel. Nagtanong si Mang Rick kung ano ang mga dapat gawin. Ayon naman kay Arnel, antay na lumapit ang mga ito. Dahil kung tutugisin nila, maaaring sila pa ang malagay sa alanganin. Maliban na lang kung kasama nila ang kanyang tiyuhi na taga-Camiguin. Dahil maraming alam yun kung paano patumbahin ang isang Gabunan. "Tingin mo, mga ilan kaya yung napadako dito?" Hindi ko alam. Bumabatay pa ako sa bilang na nabanggit ni Ellen eh. Baka 2, 3. Pero alam kong marami talaga sila. Yung mga papaya dito malaki may tutulong pero hindi na ako sigurado sa sitwasyon. Iba kami ni Tiyo noon kumpara ngayon.
Hindi kaagad nakapagsalita si Mang Rick nun. Habang si Ellen naman kahit nakapagbitaw na ito ng mga panata pero halata sa mukha ang pagkabalisa. Sa gabing yon, nagmatyag sila. Magkabilang parte ng bintana sila nakasilip nun. Si Arnel ay panayhasan ng kanyang palamengko. Nilalakasan niya ang puwersa para kumagitgit talaga ang bakal na siyang maglilika ng pagkairita sa mga aswang na yon. Ilang saglit pa, sinabi na ni Arnel na nasa paligid na umano. Dalawa ang nararamdaman niya. Nagtanong naman si Mang Rick kung paano nalaman ni Arnel ang presensya, samantalang hindi naman umano maalinsangan nun. Ayon kay Arnel, kabisado niya ang gabunan. Maging ang bakas nito ay malalaman niya kaagad dahil na rin ito sa mahabang karanasan niya sa gabunan. Naiiba daw ang gabunan. Walang pahiwatig ito sa paligid. Muli niyang sinabi noon na hindi nga siya nagkakamali. Darating din ang panahon na matutuntun na siya. Mabuti umano kung nag-iisa lamang si Arnel dahil hindi siya mag-aalala pero sa mga sandaling yon, alam niya sa sarili na alam na ng mga kalaban na may ugnayan siya sa mga tao. At ang mga taong ito, si Ellen at si Mang Rick. Dagdag problema at banta ito sa mga taong malapit sa kanya. Pinalikas man ni Mang Rick ang sariling pamilya pero posibleng hanapin ito ng mga gabunan. Hindi napigilan ni Ellen noon na mapaiyak. Para bang bigla na lamang umano itong nabahag. Napawika kasi yun na gusto niya pa mabuhay. Napagalitan naman siya ni Arnel. Sa Bisaya pa umano ay patuga-tuga man di ay og sukol niya talawan. Dito lang kayo Mang Rick. Isara niyo yung pinto. Ako rin bahala sa labas. So dali, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi. Ang sigurado lang sa akin kapag lumapit ng aswang, yun ang yung pabor. Hindi na kailangan pang hanapin kasi kapag hinanap natin, tayo pa yung mauunahan eh. Ilang beses na namin ginawa ni Tiyo to. Nagtatagumpay. Pero lahat ng mga sandaling yun parating tagilid. Sa madaling salita, konti mali lang, patay na. Lumabas ng bahay si Arnel. Dali-dali namang isinara ni Mang Rick ang pintuan. Habang si Ellen noon ay isinara mga bintana. Pero nag-iwan ng konting siwang ito. Maliwanag sa labas nila dahil may ilaw naman doon pero limitado ito. Hindi na naaabot ng liwanag ang bandang kakahuyan. Ilang saglit lang. Narinig na nila ang pagsisisigaw ni Arnel. Hinahamon ng mga aswang. Nakikita nila Mang Rick at Ellen si Arnel sa bintana. Nakatayo lamang, kalmado pero halatang nakahanda ng sarili. Mga minutong namagitan. May lumitaw na tao sa dilim. Nag-iisa lamang ito. Naglalakad patungo sa bahay. Si Mang Rick at Ellen noon ay maiging tinanaw ito. Malapit na sa lalaking papaya. At nung makapasok sa loob ng teritoryo, nawindang si Mang Rick dahil kitang-kita niyang itsura. Maging si Ellen noon ay napatakip na lamang ng bibig sa nakikita nun. Masahol pa sa mabangis na halimaw ang postura nito. Malalaki at parang taong aso ito na naglalakad habang nakangisi nun. Kitang-kita nila ang angat sa kaputiang mga ngipin at matutulis. Diyos ko, yan palang itsura ng gabunan. Parang diablo. Pambihira. Ganito ang kabangayan ni Arnel sa lugar nila nun. Sambit ni Mang Rick sa sarili. Habang si Ellen naman, bumigay na ito at tuluyan ng napahagulgol sa takot. Narinig nilang nagsalita ang nilalang. Nagtanong ito. Ang sabi, ang nakikita niya ay ang pumatay ba sa aswang doon sa ilog. Siyempre, nanlaki ang mga mata ni Mang Rick nun. Bakit hindi kilala si Arnel nito kung kabangayan niya ito sa Cagayan?
Dapat ay alam nito ang presensya ni Arnel na siyang madali nilang makikilala. Duda si Mang Rick na baka hindi ito yung nakabangga ng binata doon sa lugar nila. Magtungo naman tayo sa kalagayan ni Arnel noon. Maging ang binata noon, nagulat. Hindi niya inaasahan ito na para bang gumaan ang loob niya dahil alam niya sa sarili na hindi ito ang humahabol sa kanya. Hindi ito yung dati nilang kalaban ng kanyang tiyo. Kaya kampante siyang walang alam ito sa patibong sa lugar. Magpaganon pa man ay inamin ni Arnel na siya nga ang pumatay. Bakit? Anong sadya mo? Bakit ka na pa rito? Pero hindi kagad nagsalita ang aswang. Malaki ito. Malapad ang pangangatawan at bakat sa katawan ang mabigatang trabaho. Lumapit ng lumapit ito kay Arnel. Ito namang si Arnel ay umatras at hindi nagkumpiyansa. Hanggang sa bigla na lang suminghot-singhot itong nilalang at sinabing may kasama pala sa bahay ang binata. Nagawi pang tingin ito sa kung saan nakasilip si Eleanor. Kung kaya naman napasign of the cross ang dalaga. Hanggang sa sumandal sa dingding at nagpatuloy sa pag-iiyak nun. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong pinunta mo dito? Yun lang ba ang sadya mo? Ang magtanong kung ako bang pumatay sa natagpuan sa ilog? Kung yun lang kaibigan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pwede ka nang umalis. Galante. Galante na matapang. Bueno, nakakairita pakinggan ang umuugong na balitang may bantugan na pumatay sa aswang. Ilang araw na rin akong narito. Nagmamasid-masid. At sa wakas ay natuntun din kita. Hindi ka naging maingat kung kaya't nalantad ang pagkatao mo. Ang ingay mo naman. Kung ibang sadya mo bakit wala ka pang ginagawa? Pinaalalahanan kita. May pagkakataon ka pang umatras. Pero pag may ginawa kang hindi ko nagustuhan, mabibilang ka sa mga listahan ng mga napatay ko. Pagkatapos makapagsalita ni Arnel, nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa may lumitaw pang isang tao. Malapit din ito. At nang makapasok sa teritoryo, isa din yung gabunan. Si Mang Rick sa mga puntong yon ay hindi na nakapagpigil pa. Pinili niyang sabihan si Ellen na wag lalabas. Tutulungan niya lamang umano si Arnel. Pumigil si Ellen pero wala ding nagawa ito. Nakaumang na ang itak nun. Talagang makikipagpatayan din si Mang Rick. Nang masipatan siya ni Arnel, sinita siya ng binata. At ang sabi nito ay bakit daw lumabas. Dalawa sila. Hindi ko maatin na tingnan kang pagtutulungan. Pasimpleng lumapit si Arnel kay Mang Rick nun. Ang sabi ng binata ay sinadya niyang hamunin ng mga ito nang makapasok ng teritoryo. Ito ang taktika nila dati ng tiyo niya. Ngayon ay napatunayan niyang hindi ito ang mga aswang na taga-Cagayan. Gawa ng walang alam sa nilagay niya sa paligid. Dahil kung yun pang nakalaban niya dati, hindi ito magkukumpiyansa. Itong nakapasok umano, bagamat naiinda ang pangontra, pero hindi na buo ang lakas nito. Dahil umano sa munggong nagkalat sa lupa. At walang kaalam-alam dito ang dalawang nilalang na yon. Hindi mo naman pinaliwanag na mabuti, Arnel. Ano pa ba't nakalabas na ako? Nakakahiya namang bumalik pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nag-uusap ang dalawa, itong naunang aswang ay bigla na lamang lumapit. Kumpiyansang kumpiyansa ito. Sinunggaban ng nakatalikod si Arnel, pero mabilis lang nailagan ni Arnel ang pag-atake nito na siyang ikinagulat ng nilalang na yon. Nawala ng balanse ang aswang. Nabalanda sa dingding ng bahay.
Sinipa yun ng binata dahilan namang natumba sa lupa. Mabilis na tinapakan ng leeg nito at, "Binalaan na kita. Sabi ko naman sa'yo na umalis ka na lang eh. Pero matigas yung ulo mo. Hindi ko nakasalanan to ha. Hoy ikaw, baka gusto mong lumapit at nang ipagsabay ko kayong dalawa." Sabi ni Arnel. Abay lumapit naman umano ito kung kaya't tinagayon ni Mang Rick nang walang pag-aalinlangan. Tinamaan ito. Sinubukang umilag pero ang bagal ng kinikilos na para bang hindi aswang. Napakabangis sumano ng itsura pero lampa naman ang kilos nun. Hindi na sinundan pa ng pagtaga ni Mang Rick dahil na rin ito sa abiso ni Arnel. Ayaw niyang meron ng bangayan kontra sa gabunan. Pinakawalan niya yung nakahiga sa lupa at sinabihang umalis na ito at itigil na ang pagkakaroon ng interes sa kanya. Hindi sila talo. Kumbaga, kung may kalaban mang iba si Arnel, hanggang doon lang sa iba at ayaw niyang umabot ito sa mga gabunan. Hindi naman kumibo ang mga aswang nun. Umalis kagad ang mga ito at naglaho sa dilim. Sinabi naman ni Mang Rick noon kung bakit pinakawalan pa. Baka daw bumalik ang mga ito. Natatakot na ako sa kanila, Mang Rick. Ayokong magkaroon ng kalabang gabunan. Mabuti na yung mga karaniwan lang dahil alam kong hindi ito peligro para sa atin. Sa tingin ko, hindi naman babalik na yung mga yun. Malamang dahil naranasan na nila yung mawalan ng lakas sa katawan. Hindi tinatablan ng orasyon ng gabunan. Pero kaya itong tigilan ng pangontra. Wala silang alam doon. Kung kaya't isipin nilang galing sa akin kung kaya sila ng hina. Sigurado ka ba dyan, Arnel? Iba kausap ang gabunan. Tumutupad yung mga yon. Pero mahirap silang maging kaaway. Buong lahi nilang susugod sa'yo at mandadamay pa ng iba. Hahanap ng paraan para makuha lang ang kahinaan ng kanilang kalaban. Bakit pinalikas mo yung pamilya ko? Kung sa tingin mo naman pala ipipitsugin lang iba. Tanong ni Mang Rick. Ayon naman kay Arnel, walang masama sa umiwas sa kapahamakan. Pero kapag gabunan na ang usapan, kahit palikasin pa ang pamilya, ay walang kasiguraduhan. Ito daw ang nangyari sa kanya. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay sanhi ng pagkakaroon ng kalabang gabunan. At hindi ito nangyari sa bukid ng Trinidad. Bagkos ay nangyari ito sa lugar ng Camiguin. Bumisita kasi ito doon. Pero nagkataon namang nasa Cagayan sila ng kanyang tiyo. Ang tatay niya ang pinagkainteresan ng mga naiwang aswang sa Camiguin, maging ang pinsan at ilang kaanak ni Arnel. Nasawi din. Hindi kasi naging maingat ang kanyang tiyo. Inaakalang karaniwang aswang lamang ang pinapapatay nito sa kanya pero gabunan yon. At yung pagkitil niya ng isa sa mga lahi nito, yun na ang simula ng masalimuot na buhay ni Arnel. Nagpapasalamat na nga lang ako at hindi ako sinundan dito sa bole. Siguro yung mga umaaligid sa bahay ko, ibang pamilya yon. Gabunan pero hindi yung nakalaban ko sa Cagayan. Hindi na nagsalita pa si Mang Rick. Tumango lamang ito bilang pagtugon sa mga sinabi ni Arnel. Pumasok na ng bahay, habang ang binata naman noon ay pinuntahan ng lugar kung saan naglaho ang dalawang gabunan. Sinisiguro niyang tama siya ng pagdidesisyon. At yun, wala nang presensya ng gabunan pero hindi na alis sa kanyang diwa noon ang pangamba. Malaki pa rin ang posibilidad na balikan siya nito. Lalo na kapag yung nakalaban nila sa mga sandaling yon, malaman ang ginawa niya doon sa lugar ng Cagayan. O hindi naman kaya, baka tagpo ng kauri na taga ron at isiwalat ang kanyang mga pinagagagawa. Pansamantalang isinantabi muna ito ni Arnel. Pinapairal niya noon ang gumugulo talaga sa lugar. Balat niyang ubusin ang mga ito at pagkatapos noon, uuwi na siya sa bukid ng Trinidad. Kinabukasan, maagang nagising si Arnel. Hinanap niya si Ellen. Hindi niya nakita ito. Nang bumungad sa kanya si Mang Rick,
Nagulat ang binata dahil ang sabi nito, umuwi na daw si Ellen noon. Nagpaalam na hindi na daw ito babalik pa. Hindi nakapagsalita si Arnel. Hindi niya alam ang mararamdaman sa sarili, kung matutuwa ba o malulungkot. Habang si Mang Rick naman noon ay inaantay ang pagtugon ni Arnel pero hindi kumikibo ang binata noon. Ano na Arnel? Hindi ka ba masaya? At parang naghihinagpis siya, mukha mong hayop ka. Di ba yun naman ang gusto mo? Yung wala dito si Ellen. Oh, hindi parang nagsisi ka. Ngayon ang problema dyan kung babalik pa ba siya sa'yo. Engot mo kasi. Pinagdidikdikan na ng babaeng sarili niya sa'yo nagpapakabulag ka ng dugyot ka. Nagpinisat ka pa. Hindi mo pinaparamdam sa kanya yung mga malasakit. Puro ka nalang pagtataboy. Matapos magsalita ni Mang Rick, tumalikod at naglakad si Arnel patungo sa kubo. Para bang napakalungkot, bagsak pa ang balikat na animoy nagtampong paslit. Nawala ang atensyon niya sa aswang. Inaalala niyang nangyari kagabi. Nakita niyang magang-maga mga mata ni Ellen pero hindi niya pinansin ito. Kumbaga, itsapuera lang. Kahit alam niya namang dumanas ito ng matinding pagkatakot noon. Nagsisisi siya at hindi niya ito pinakalma. Tama nga si Mang Rick. Hindi niya pinaramdam ang pagmamalasakit dito. Doon pa lamang niya napagtanto na napaka-importanting tao ni Ellen sa kabila ng pagtawag niya dito na isang pabigat. Sinusundan naman siya noon ni Mang Rick. Paulit-ulit na pinapadinig ang pagkakamali ni Arnel. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata. Napaluha na ang mga mata nito. Anong gagawin ko, Mang Rick? Babalik pa kaya yun? Nakakaya naman kapag pinuntahan ko. Baka sampalin pa ako nun. Sinabi ko naman sa'yo kagabi na lapitan mo. Ikaw naman wala lang sa'yong hayop ka. Angas mo pa magsalita na kesyo ganito ang uri ng aswang at ganun. Nawala na sa atensyon mo yung babae na sobrang natakot. Kung pinaramdam mo yung pagmamahal mo, di sana kampante yon. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung anong gagawin mo. Ano? Nalipat ba sa babae ang pagiging mamamatay aswang mo? Kapalan mo na lang yung mukha mo. Puntahan mo, magmakaawa ka, magsumamo. Sabihin mong mamamatay ka kapag wala si Ellen. Ganun. Pambihira. Hindi pa ba tapos yung pagpapakonsensya nyo? Wala bang papanig sa akin? Yung payo pa nyo parang akong nagmumukhang bata Saka na nga lang. Tapusin muna natin tong problema dito. Hahanapin din ako dun. Yan ang akala mo. Hindi na lang nagsalita pa si Arnel. Banat lang ang abuti niya kay Mang Rick. Sa araw ding yun para bang nagmamadali si Arnel. Agad-agad sinabi niyang mamayang gabi umano, tatapusin niya lahat ng mga balbal. Hindi yung mamatyagan pa. Ayon naman kay Mang Rick, si Arnel lang naman ang inaantay niya. Ito din kasi ang nag-abiso na matyagan muna na keso mag-ingat dahil nga baka magkagulo. Tapos ngayong naipit na sa babae, tila halimaw na itong si Arnel. Yun ang nangyari. Pagsapit ng gabi ay walang ano-anong paglitaw pa lamang ng isang balbal. Pinaslang kaagad ito ni Arnel. Ito namang si Mang Rick ay sobrang kabado. Hindi na kasi inaalintanan ni Arnel ang mga residente. Wala itong ingat. Basta na lang pinatay ang isang aswang malapit doon sa dagat. Mabuti at hindi napansin ng mga taong nakatambay doon. Si Mang Rick pa ang naglikpit na para bang namumulot ng tagak na prutas at si Arnel ang tagapitas. Dalawa kaagad ang napatay noon. Tatlo sana kung hindi lamang nakatakas ang isa. Matapos noon ay nagpaalam si Arnel na aalis pero walang polidong dahilan. Ang sabi lang nito ay uuwi na siya. Ay naman kay Mang Rick, may isa pang natira. Pero ang sabi ni Arnel ay hindi na daw babalik yon. Mamamatay din umano yon dahil bago pa makatakas ay napuruhan na ito ng binata. Ang palamengko niya ay may taglay itong malakas na karga na kayang pumatay ng aswang kahit hindi napupuruan.
lalo na't karaniwang aswang lamang umano yon. Pwede na bang makabalik ang pamilya ko, Arnel? Mga 1 taon pa, Mang Rick. Palipasin mo muna. Ganun ba? Ang ibig sabihin, hindi pa ligtas. E di, sasama na lang ako sa'yo. Baka dagsain ako ng aswang dito eh. Bahala ka, basta sasama ako. Ikaw po yung bahala. Mabubuhay ka naman siguro sa bundok. Sumama nga itong si Mang Rick. Doon na natili sa tirahan ni Arnela, na siya namang pinagsisihan ng binata dahil maging doon ay pinuputakti siya ng panunukso nitong si Mang Rick. Hindi na umano magpapakita sa kanya si Ellen. Alam ni Mang Rick na inaantay daw ni Arnel na bumisita ang dilag kasi nga laging nakatanaw ito sa daanan. Pabalik-balik at hindi napapakali. Hindi naman pwedeng may aswang kasi alam niya kung may aswang sa lugar, maliban na lamang kung gabunan. Puntahan mo na kasi. Ang kapal mo din eh. Babae pa yung hiniintay mo. Samahan pa kita. Gusto mo, rekta pamamanhi ka na. Diyos ko naman, Mang Rick. Sana pala hindi na lang ako pumayag na sasama ka dito. Pati ikaw pinoproblema ko na din eh. Kailan mo ba ako patatahimikin? Patatahimikin lamang kita kung ibababa mo yung garbo mo. Magbihis ka, maligo. Tapos baba tayo. Tara! Sigurado po ba kayo sa gagawin natin? Napatawa si Mang Rick at sa wakas ay kumagat na rin itong si Arnel. Naligo at nagbihis daw ang binata. Pero halata sa mukha nito na balisanon. Umaga ng mga sandaling yon, papaalis na sana ang dalawa nang may napansing kakaiba sa mismong lugar na yon.